Kanino po? Doon sa nagpainom. Na kaya ka pinainom? Dahil kay Kristo ka. Hindi dahil ikaw si kapatid na Rodel. Kaya ang nagpainom dito ay aware na yung pinapainom niya ay kay Kristo. Kaya mayroong nagpapainom na hindi nawawala ang ganti sa kanya. Aware kasi siya na yung pinapainom niya ay kay Kristo. Hindi mawawala ang ganti sa kanya sa anumang paraan. Kaya this will spell the difference doon sa hindi niya naman alam. Kaya mabigat kapag halimbawa, alam mo ng kay Kristo, alam mo ng alagad ni Kristo, hindi mo tinanggap. Kaya doon sa gist ng Mateo, ang tumatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kaya ang magpainom sa inyo, dahil sa akin, dahil kay Kristo, pinainom kayo dahil sa pangalang alagad. Hindi mawawala ang ganti sa Kanya. What does it mean? Ang hindi tumatanggap sa alagad, si Kristo ang hindi tinatanggap at ang nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin, conscious ka. Alam mo, aware ka na yung pinapainom mo ay kay Kristo. At alam mo na kapag pinainom mo yung isang alagad, dahil kay Kristo, dahil sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Ang kapatid, kahit di mo kilala, alam mong kapatid ni Kristo. Alam mo na pag iyan ay nilingap mo, tinanggap mo, pinainom mo, si Kristo ang ginagawan mo noon at hindi mawawala ang ganti sa iyo. Kaya nga, aral sa atin na magtanggapan tayo. Ang sabi po ni San Pablo, sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa kalwalhatian ng Diyos. Kung tinatanggap ni Kristo iyan, gusto niya iyan mapainom. Gusto niya iyan malingap. Kung iyan ay bata, dapat sa pangalan ni Kristo, pakanin mo ang kordero. Ang isang mahalagang dapat nating makita. Mayroon na kaya natin ginagawa, alam kasi natin, conscious kasi tayo, aware kasi tayo. Ano po ang ibig sabihin? Meron naman po hindi aware. Ipinabasa ni Kuya ang Mateo 25 mula sa talatang 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin-bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Nagpakain po ang mga ito. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Nagpainom po ang mga ito. Pero ang sagot ng mga ito, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? O nauuhaw at pinainom ka? Aware po ba sila? Hindi po. Hindi nila alam. Hindi nila ginawa ng alam nila na mga kapatid ni Kristo yung ginawa nila. Kaya nga ang tanong nila, kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka? Kaya hindi aware ang mga ito. Yung sa kabila naman, pinainom dahil kay Kristo. Alam nila talaga na kaya nila pinainom ang dahilan si Kristo. Subalit ang mga ito, nagtanong pa, kailan ka namin nakitang nauhaw at pinainom ka? Ano ang sagot sa kanila? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, na di nila alam. Kaya nga sila nagtatanong, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Ano ang ibig sabihin? Hindi nila alam na yung kanilang ginawa ng mabuti, pinagpakitaan nila ng awa, kinikilala yun ni Kristo na kanyang mga kapatid. Na dahil kinikilala ni Kristo na mga kapatid niya, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo. Ano po ang ibig sabihin? Alam natin ngayon na mayroon na nakapagpainom, nakapagpakain, nakapagpakita ng awa doon sa isa sa mga kinikilala ni Kristo na kanyang mga kapatid, bibigyan sila ng ganti. Pero di nila alam na ganoon pala ang ginawa nila. Ngunit nagmerit sila ng awa ng Diyos.
Ang sabi po doon sa 2:13 ng Santiago, ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Yung lahat ng mga ginawa na iyon, na di naman nila alam at nagtataka sila, naririyan ang element ng awa. Dahil hindi naman nila iyon ginawa dahil kay Kristo. Pero nagmerit sila ng pagmamana ng kaharian. Dahil ang ginawan pala nila, kinikilala ni Kristo na kanyang mga kapatid. Ngayon, tayo, alam natin. Kung babalikan po natin ang nasa 9:41 ng Marcos, sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala sa anumang paraan ang ganti sa Kanya. Alam natin iyon, na ang magpainom dahil kay Kristo, hindi mawawalan ng ganti. Kaya sabi ni Kuya, ngayon na nandiyan ka sa napalilibutan ng mga kay Kristo, hindi ka ba magpapainom? Hindi ka ba magpapakain? Hindi ka ba lilingap sa kapatid? Kasi alam mo iyon. Kung babalikan naman natin yung nasa aklat ni San Mateo, ang sabi doon sa mga hindi aware, magsiparito kayo, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Pero hindi sila aware. Pero ikaw ngayon na aware, alam mong kay Kristo. Gutom siya, pakainin mo dahil kay Kristo. Uhaw, painumin mo dahil kay Kristo. Naging taga-ibang bayan, patuloyin mo dahil kay Kristo. Naging hubad, paramtan mo dahil kay Kristo. Nagkasakit, dalawin mo dahil kay Kristo. Hindi mawawala ang ganti sa inyo. Lalo na alam natin na ang gagawin mo sa kapatid mo na kinikilala ni Kristong kapatid niya, ginawa mo dahil kay Kristo at hindi dahil sa kung ano pa mang dahilan. Ang sabi, sa anumang paraan. Pag sinabing, sa anumang paraan, di mawawala ang ganti sa Kanya, yun ay tiyak sapagkat hindi naman sinungaling ang Diyos. Yun ngang di nila alam, pagmamanahin. Ikaw pa na alam mo? Kaya dalawang bagay. Mayroon, kaya nila ginawa dahil kay Kristo. Meron naman, ginawa nila, hindi sila conscious. Hindi man sila aware na ang ginawan pala nila ay kinikilala pala ni Kristong kapatid niya. Subalit meron ding nakalaan para sa kanila sapagkat nagpakita sila ng awa. Ang awa, lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kaya dalawa, isang aware at isang hindi aware. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ang sabi po ni San Pablo, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos, lahat ng tao'y maligtas. Kaya ang Diyos, sabi ni Kuya, gagawa ng lahat ng paraan para iligtas ang tao. At ito nga ay paraan ng pagliligtas ng Diyos sa tao, para sa mga nagpakita ng awa. Kaya mayroon, hindi man sila nakaalam ng kautusan, hindi man sila nakaalam ng Ebanghelyo. Ang sabi sa 2:14 ng Roma, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ito ay walang kautusan, kaya hindi nila alam. Pero sa katutubo, sa English po ang nakalagay, do by nature the things contained in the law. Yung mga bagay na nakapaloob sa batas, ginagawa nila sa pamamagitan ng naturalesa. Nature yun, dahil wala nga silang alam na batas. Sila gumagawa ng mga bagay ng kautusan, bagaman wala silang kautusan, pero itinatanyag nila yung gawa ng kautusan. Paano nilang itinatanyag yung gawa ng kautusan? Sa katutubo, dahil hindi naman sila naabot ng pangangaral, kaya wala kang masasalubong doon na kapatid ni Kristo. Paano mo makikita ngayon sa mas malawak na pananaw na may pagliligtas ang Diyos kahit saan?
Balikan po natin ng Lucas 9:48. At sinabi sa kanila, ang sino mang tumanggap sa maliit na batang ito, sa pangalan ko ay ako ang tinatanggap. Yung tumatanggap sa maliit na bata, ang sabi, sa pangalan ko ay ako ang tinatanggap. Doon naman sa Mateo 19:14, datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Sa mga bata pala ang kaharian ng langit. Kung sila ay tinanggap mo yung tagalangit. Kung tinatanggap mo yung tagalangit, may ganti ka kaya? Mayroon, dahil tagalangit ang tinanggap mo. Kung pinagpakitaan mo ng awa yung maliliit na bata, kikilalanin kaya ni Kristo o hindi? Kikilalanin, dahil mga tagalangit yun. Ang tanong nga ni Kuya, anong panahon ng sangkatauhan ang walang bata? Wala. Lahat ng panahon ng sangkatauhan ay may bata. Kung ang pag-uusapan naman ay yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, meron kayang mga nakasalamuhang mga bata? Tiyak pong meron. Nagpakita kaya sila ng awa sa mga bata? Kumalinga at tumanggap kaya sila ng mga bata? Tandaan po natin ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sino mang tumanggap sa maliit na batang ito, sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap. Ang pagtanggap sa maliit na bata, pagtanggap kay Kristo. Kung aware ka, isang paraan iyon. Meron naman, hindi sila aware, pero kinikilala ni Kristo na pagtanggap sa Kanya. At sa iba't ibang panahon, wala ba kayang mga taong by nature nagpakita ng awa sa mga bata? Lalo na kung nagkaanak ka, dadaan sa pagkabata yun. Ngunit maaaring sabihin, anak mo naman kasi yun eh. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi naman pinag-uusapan diyan kung anak mo o hindi. Basta batang maliit yan, sa kanila ang kaharian ng langit. Kaya masama yung hindi marunong lumingap ng mga bata. Kaya hindi po ba awa ng Diyos yun sa sangkatauhan na yung mga bata na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na sa mga ganito ang kaharian ng langit ay maging kasangkapan na makapagpakita ng awa ang tao, nakikilalanin naman ng Diyos na ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumulwalhati laban sa paghuhukom. At ang talagang madalas na nakakaawa ay mga bata kasi helpless sila. Kaya nga ginagamit sa pamamalimos yung mga bata. Alam nila, maawa ka doon sa bata. At pagka pala kinaawaan mo ang mga bata, kinaawaan mo ang tagalangit. Hindi kaya mag-merit yun ng awa? Ang sabi po, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Kung nakapagpakita ka ng awa, nakagawa ka ng kabutihan sa isa sa maliliit na kapatid na kinikilala ni Kristo. Kung doon sa lugar na yon ay wala namang mga kapatid ni Kristo, pero merong kinikilala si Kristo doon na mga taga-kaharian ng langit, yung mga bata. Dahil by nature, ang isang magulang ay nagpapakita ng care sa kanyang anak. Kaya hindi tayo dapat maging malupit sa bata. Ang sabi nga ni Kuya, yang maliliit na bata, mga taga-kaharian ng langit ang mga iyan. At sa lahat ng panahon ng henerasyon ng tao ay mayroong mga bata. Kaya mayroong mga kasangkapan para mapagpakitaan ng awa na ina-acknowledge ng Panginoon na tagalangit. Kaya mayroon talagang pag-asa ang sangkatauhan sapagkat malawak ang pagliligtas ng Diyos at hindi isang aspeto lang ang kanyang pagliligtas. Kung babalikan po natin ang Santiago 2:13, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumulwalhati laban sa paghuhukom. Kaya mahalaga ang tayo ay maging maawain. Sinasabi yan ng Panginoong Hesukristo. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong Ama na maawain. Yung pagiging maawain, magdadala sa atin para tayo ay kaawaan din ng Diyos. Ngunit sabi nga ni Kuya, huwag maging kaisipan natin, pwede naman palang ganun eh. Lilingap na lang ako ng bata. Maawa na lang ako sa bata.
Kaisipan iyon nang hindi naka-align doon sa gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo dapat magsamantala sa bagay na hindi nararapat, kundi pagsikapan natin na magawa ang bawat mabuting gawa. Masunod nating sama-sama ang mga aral ng Panginoong Hesukristo, kasama na ang paglingap at pagkaawa sa maliliit na bata. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.